Hallelujah. Sige po, manatili tayong nakatayo. Hallelujah. Amen. Hingin ko po sa bawat isa, amen, let's just speak in tongues tonight because I do believe that God will speak to us. Ano man po ang mga hindrances sa pangalan ni Jesus. Amen. Especially the word of the Lord will be delivered tonight. Hindi po dahil sa akin, kundi dahil po sa Panginoon. O shandaraya mabasi, kereyo mo bo shandaraya mabase. Sokoroyolo yomobo shandaraya layamaba. Hikireyo mobo shandaraya mabase. O sukoroyo mobo shandaraya layamaba. Sikereyo mobo shakaraya layamaba. Sukoroyo mobo shandaraya layamabase. Oh hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, sambahin ang iyong pangalan. Sa gabing ito, nagpapakumbaba po kami sa inyo. At nagsasabi kami, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, sa gabing ito, may pangungusap ka. Lord, hayaan mo na ikaw ang makita sa kalagitnaan. At ang gabing ito ay hindi patungkol sa amin, kundi higit patungkol sa iyo at sa salita mo. Nawa ang bawat isa sa amin, Lord, dalangin ko, buksan namin ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, tanggapin namin ng buong buo. Panginoon, ang mga pagtuturo mo, mga nais mo na kailangan naming marinig ngayong gabi, bilang isang mga anak at mga manggagawa mo, Lord, lumabas kami sa lugaring ito na pinagpala mo, pinalago mo, Panginoon, Lord God, at patuloy mo, Panginoon, pinag-apoy. Salamat po, O Diyos, maghari ka sa kalagitnaan, ikaw siyang makita at ikaw siyang malugod sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Kumamay ka ng 3 katao, sabihin mo sa kanya, you are blessed because you are here. Amen. Sige po, lahat tayo ay makaupo. Ang ating Pastor Glenn po ay wala dahil naniniwala po tayo marami siyang ginagawa ngayon. And good news sa isang ginagawa niya ngayon kung bakit wala po siya. Dahil kahapon po ang ating Pastor June Kabatbat ay tumawag po sa akin. At kino-ordinate ko na lang po sa ating Pastor Glenn. I do believe they have a meeting tonight. Dahil ang proposal po natin na pinagpipray last week, nung nandito po si Pastor June, ay good news po dahil ang response ng may-ari ng lupa na ito, nang hinihingi po natin, it's for 10 years. Tapos hindi po natin expect siya pa yung humihingi na sabi niya 20 years. So ibig sabihin, he's agreeing to the proposal that Pastor June is trying to propose para po sa church, sa lugar na ito. At antayin nyo lang po ang next step. Amen. I do believe, sasabihin po yun sa atin ni Pastor Glenn. Amen. Tingnan natin. Alam ko, by November, we're gonna move to a better place. Amen. Na doon po, kung gaano katagal dito, hindi naman ganun katagal doon, while waiting and saving for our own lot for our church. Amen? Kaya palakpakan po natin si Lord. Isang bagay lang pong alam ko, makiisa po tayo sa bagay na ito. Dahil kung ikaw ay hindi makiisa, nakikinig ka lang dyan pero hindi ka nakikibahagi, kapatid, sayang, makikita mo pero hindi mo mararanasan. And I do believe sa lahat na nakikibahagi, mula sa upgrade, sa lahat po ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating church, maghanda po kayo sa pagpapala ng Diyos sa inyo. Amen? Prepare ninyo ang inyong mga bangko, ang inyong mga bag, ang inyong mga promotion. Amen? Basta ikaw ay buong puso na sumusuporta. Amen? Hindi man talagang milyon-milyon. Amen? Pero ang isang alam ko lang, hindi magkukulang ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So muli, palakpakan pa natin si Lord. Hallelujah! Amen? Tumawag lang po si Pastor. Amen? At tayo po'y naatasan at salamat sa pribilehiyo na makapangaral ngayong gabi. At nais ko pong ibahagi ngayong gabi at meron po akong tanong, bakit po kaya sa tingin ninyo na marami pa rin pong Kristiyano sa panahon ngayon kung kailan tumatagal, alam ko narinig nyo ito, hindi tumatatag. Kundi kung kailan tumatagal, sila po ay mas lalong nagiging matampuhin, mas lalong parang nagiging pahaya-hayahay na lang, nawawala talaga yung, alam mo yon, yung intimacy, nawawala yung talagang apoy or nawawala talaga yung, lalo pag tumatagal, lalong nawawala yung tunay na pagkatakot sa Diyos. Amen? Because I do believe that
Christian cannot grow, amen, and leads, amen, to maturity, vice versa po, maturity to growth, because, alam nyo po, maraming dahilan. Sabihin mo nga sa katabi mo, maraming dahilan. At isa lang sa dahilan na alam ko pong matindi is ang kaaway talaga ay walang ibang gusto. Ito pong tandaan natin, lalo ikaw ay Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Huwag mong sabihin na ikaw ay tumatayo na dyan sa harapan, ikaw ay leader na, ikaw ay J-group leader na, umaattend na lagi-lagi, ay exempted ka. Gusto ko pong maintindihan ninyo ngayong gabi na mas lalong matindi ang pag-aabang sa'yo ng dyablo para mawala ka sa kalagayan na inilagay ng Diyos sa'yo at hanggang sa pagdating niya. Ang gusto niyang puntiryahin, na gusto ko mong maunawaan ninyong gabi, dahil marami pong mga kababalaghan at marami pong mga bagay na pangyayari ngayon na hindi mo inaasahan sa isang manggagawa, sa isang iglesia, sa isang pastor, sa isang leader na alam mo na nasa loob ng iglesia, pero ang katotohanan, physical na lang na katawan. Pero ang kanyang espiritu ay malayong-malayo na. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Pagpawanin niyo po, ako po'y mangangaral lang, passionate lang po ako magsalita. Ako po ay, okay, nagbubuka lang ng aking labi. Huwag po kayong magalit sa akin. Amen? Hallelujah. Ngayon po, ang sikreto, at gusto pong ipaalala ng Diyos sa atin ngayong gabi, keeping the fire burning till the end. Kasi marami sa simula lang nag-aapoy. Pero bandang kalagitnaan, at lalo kapag tumatagal na kay Kristo at nagkakaroon na ng problema dahil akala nila ang paglilingkod sa Diyos ay milk and honey, walang pagdadaanan. Diba? Nung unang bago ka, lahat ng bagay na panalangin mo, binibigay ng Diyos sa'yo. Kaya nasabi mo, wow, sarap pala maging Kristiyano. Sarap pala maging born again. Sarap pala maging dancer kasi pupunta kami ng Australia. Okay, I'm not taking it negatively ha. I'm just giving an example. Amen? And I do believe ang ating mga young people ay talagang pinagpala ng Panginoon. Amen? Pero maraming mga bagay na minsan, amen, nakakalimutan natin sa bandang paglalakbay natin sa paglilingkod natin sa Panginoon na dapat paapoy ka ng paapoy, bandang huli, paupos ka ng paupos. Amen? At alam niyo po ba, ako'y naniniwala na keeping the fire burning to the end, amen, shall cause us to maturity and growth. Kaya minsan nawawala ang paglago mo bilang isang Kristiyano kahit matagal ka na kasi nawawala na yung apoy. Naniniwala po ba kayo doon? At kapag nawalan ka na ng apoy, kapatid, maniwala ka, papunta ka na sa pagiging karnal. Papunta ka na sa pagiging isang Kristiyano na parang normal na lang at religion na lang ang pagdalo mo. Wala ka ng tunay na pagkatakot sa Diyos kagaya ng una na kinilala mo siya sa buhay mo. Na para bagang okay na lang at complacent na lang sa'yo na kapag sumayaw ka kahit late, okay na. Nasa worship team ka, pero kahit late at kahit meron ka mga bagay na alam mong hindi maganda, I'm not judging you tonight. Okay? I just want to share the word of God. And God, I do believe, is I was praying nung tumawag si Pastor Glenn. Sabi ko, Lord, ano ang ibabahagi ko? And this is my assignment tonight. Amen? Lamang mga manggagawa tayo, minsan lang po ito natin marinig, pero mga kapatid, keeping the fire burning till the end shall cause us to maturity and growth. Kaya huwag kang magtaka kung dati malago ka, pero ngayon, para bagang balat sibuyas ka na. Kasi kapatid, hindi ka na nag-aapoy katulad ng dati. Nawawala na yung mga bagay na dating ginagawa mo, amen, na nakakalimutan mo na. Na dapat nga po, pag tumatagal, sabi nila, dapat mas lalong tumatatag, lalong nag-aapoy, lalong tumitigbay. Pero nakakapagtaka sa panahon ngayon, dahil na rin po sa mga offer ng mundong ito, di ba? Dahil sa masyado tayong blinded na sa mga social media and everything, we're gonna hear the word tonight, but later on, wala na kaagad yan, ganun kabilis. Kaya pag hindi ka naghangad ng pag-aapoy sa Panginoon, hindi lamang sa loob ng iglesia, dahil ang totoong labanan mo,
po, paglabas nyo dito, kailangan manatili ang apoy mo. Amen? Kaya ka nandito para makarinig ng salita ng Diyos, para paglabas mo at pumunta ka na sa tahanan mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sino mo kaharap mo na unbeliever, na walang pagkakilala sa Panginoon, sa field ng trabaho mo, sa pag-aaral mo, makita yung tunay na pag-aapoy mo bilang isang Kristiyano. Na kahit anong yaya nila sa'yo, ay hindi ka matitinag, hindi ka aayon, hindi ka makiki-compromise. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, keeping the fire burning till the end. Amen. Sabi po ng James 1:4, let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking and nothing. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Sabihin mo nga sa katabi mo, hanggang wakas. Amen. Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Alam niyo po, ang paglilingkod natin dito, ang labanan natin dito, hindi hanggang gitna, kundi hanggang wakas. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tapusin mo. Kasi ang layo na ng narating mo kesa sa babalikan mo. Kapatid, ngayon naglilingkod ka na, dati prayer mo lang, babalik ka pa ba doon sa magpe-pray ka ulit, nagagamitin ka ni Lord? Ginagamit ka na ni Lord ngayon. Pero anong ginagawa mo? Sabi mo nga sa katabi mo, anong ginagawa mo? Ikaw ang may dahilan kung bakit ka bumabalik sa nakaraan. Dahil ang katotohanan, hindi gusto ng Diyos na ang buhay mo, na Kristiyano ka nang naglilingkod, ay nasa nakaraan pa. Gusto niya yung bago na sa'yo. Kasabihin mo nga sa katabi mo, manatili ka hanggang wakas. Hallelujah. Excuse me po. Amen. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Ephesians 4:30, marami po tayong babasahin. Let us not grieve the Holy Spirit. Amen. Huwag ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Sabihin mo nga sa katabi mo, do not grieve the Holy Spirit. Alam niyo po ba na kaya tayo nakakonekta sa Diyos dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa sa atin? At ang magiging dahilan lang para mawala ka sa pagkaapoy, hindi mo marinig ang salita ng Diyos at mawalan ka ng takot sa Kanya kasi yung Espiritu wala na sa'yo. Amen? Na ngayon, kailangan po, wag nating hayaan na saktan natin ang Espiritu ng Diyos. At alam ko po, marami sa panahon ngayon, nakakalungkot man, pero normal na lang po ang magkasala. Amen? Marami po sa panahon ngayon, ang church sa kanila entertainment na lang. Ang church sa kanila, ang pagsayaw, ang pagtugtog, ang anumang ginagawa sa loob ng iglesia, para bagang show off na lang. Kapatid, kung ganun ang pagtingin mo, pumunta ka dun sa showtime, dun ka na lang, mas welcome ka dun. Pero sa church na ito, ako po naniniwala, hindi titigil ang iglesia na ito sa pangangaral pa rin na kultura ng ating iglesia na kailangan hanggang wakas manatili tayong maglingkod na merong tunay na takot sa Kanya, tunay na merong kabanalan, tunay na merong pagsunod. At kung kapatid, nawawala man yan, ngayong gabi pagkakataon mo para magbago at lumapit sa Panginoon at hingin muli sa Kanya na, Lord, bigyan mo ko ng apoy. Dahil yung apoy ng Diyos at ng Espiritu niya, yun ang siyang hahatak sa'yo sa mga bagay na kahit hindi mo kaya, makakayanan mo dahil yung Espiritu ng Diyos ay nananahan sa'yo. Hindi nasasaktan. Kaya hindi mo kayang isang bagay na gawin na para sa Diyos kasi nasaktan yung Espiritu. May mga bagay ka na hindi mo inaasahan or hindi ka aware na malayo na pala siya. Kasi akala mo wala lang. Diba? Akala mo wala lang yung mag-isip ng mali sa katabi. Akala mo wala lang sa yung mag-isip ng mali sa kapwa. Okay lang yun. Akala mo walang mali sa pagsasabi ng hindi maganda. Akala mo walang mali sa pagsayaw or sa pagkakaroon ng galit o puot, pero tuloy ka pa rin na walang paghingi ng tawad sa Diyos.
Akala mo lang kapatid, pero tingnan mong sarili mo, dati nasa harapan ka. Ngayon nasa gitna ka na. Mamaya nasa likuran ka na. Sa susunod, babay ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, okay ka pa ba dyan? So God is reminding us to keep the fire burning. Hindi porket nasa church ka at active ka sa ministry mo ay nag-aapoy ka na. Hindi porket nandito ka, araw-araw puspos ka na. Sabi ni Mami Bishop, hindi ko makakalimutan, kaya kung bakit pinagbuti ko ang paglilingkod ko, sabi niya, lagi sa pulpito at maging sa akin, nak, hindi porket araw-araw mo ko kasama, pwede ka nang sumabit sa akin at madadala na kita sa langit. Ang kaligtasan sa Diyos ay individual. Walang kapakapatid, walang mag-ina, walang mag-asawa. Kung magkagalit kayo, wag mong idamay si Kristo. Dahil yan lang ang tanging dahilan para meron kang buhay na maganda at mapayapa. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Amen? Alam niyo po, hindi porket nakikita ka dito sa harapan o kung ano man yung ginagawa mo ay puspus ka na. Hindi porket lagi kang kasama ni Pastora Ronnie. Hindi porket lagi ka kasama ni Pastor Benerson. Sino man mga pastor natin dito, Pastor Glenn, Pastora Melan, talagang hayahay ka na. Andun ka na sa rurok ng katagumpayan. Kapatid, tandaan mo, may Kristo pa rin na higit na nakakaalam ng puso mo sa paglilingkod mo sa Kanya. Kung tunay na nag-aapoy ka, o pakitang tao na lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, totoong mag-apoy ka. Amen? Kasi ang totoong pag-apoy, may resulta yan. May bunga yan. Whether they like it or not, hindi yan pwedeng itago ng Diyos. Lalabas at lalabas yan. Maniwala ka kapatid, kahit hindi ka man nakikita dito sa harapan, pero alam ng Diyos na puspos ka, kahit nasa likuran ka, may impact yan. At ang nakakatuwa nga yung iba, di ba? Kahit hindi puspos, pero merong puspos. Talaga nakatuon sa Panginoon, damay na Naalala nyo ba ang Mami Bishop? Pag nagwo-worship, nangunguna, 'di ba? Kahit nung una, pag mabigat, pero pag Mami na ang humawak, kapag ang Mami Bishop nang tumayo, parang sinasabi ni Lord, wala na. Ano na ako, hands off na. Parang suko na siya. Yung anak niya na talagang nag-aapoy Ang tumayo na wala na siyang magagawa at mapalad na lang yung mga nadadamay. Pero kapatid, wag ka naman dun sa damay-damay lang. Ikaw mismo, dapat tanggapin mo ng buo rin sa sarili mo yung pagpapala, amen, at ang apoy ni Kristo. Kasi damay-damay lang, paano pag wala na yan? Di wala na rin. Amen, patay na. Diba? Paano kung damay-damay lang? Pag wala na pala at nakitaan mo ng hindi maganda, di backslide ka na. Diba? Paano kung damay-damay lang, diba? Sumasayaw ka dahil crush mo, paano pag nawala siya? Di wala na. Sa mga young people. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mag-apoy ka talaga kay Kristo. Amen. Sabi po ng Romans 7:14, very quick, the other verses, alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman, amen, sabi ni Pablo, at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip, kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Sabi pa po dyan sige po, next. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Amen? Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kung naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. At sabi pa po dyan, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, na hindi ko na gumagawa neto, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Hallelujah. Amen? Mamaya po, sige, next natin. Ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin.
Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. The more pala na gusto nating maglingkod sa Diyos, the more pala na gusto nating mag-apoy sa Panginoon, the more naman na ang kaaway ay talagang available na talagang lapitan tayo at tuksohin tayo. At ako'y naniniwala, naririnig po natin ito lagi, na ang tukso ay hindi po yan lalayo. Kundi ang tutukso, talagang tutuksohin ka, kaya nga tukso eh. Lalapitan ka talaga niya. Amen? Bakit? Ang gusto niya masira ka, mawala yung paglilingkod mo na merong kaapuyan at merong talagang katatagan sa Panginoon. So sabi po diyan, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salunghat sa alituntunin ng aking isip at ipinagpapaalipin ko na ng kapangyarihan ito sa kasalanan na nanatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan, sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Ano pa pong sabi diyan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ang ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito na nga ang kalagayan ko sa aking isip. Paglingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking katawan, makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Kapatid, totoo na tayo'y sadyang makasalanan. Pero kapatid, Kristiyano ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, Kristiyano ka na. Lalo higit manggagawa ka na. Na hindi po pwede, na hindi mo alam ang kasalanan. Alam kong alam nating lahat. At kung meron ka mang kahinaan na hindi mo maiwaksi-waksi, kapatid, huwag mong kakalimutan kung sa sarili mo hindi mo kaya, pero merong Kristo. Kaya nga ang goal natin as a Christian to be Christ-like, not to be a great song leader, not to be a great dancer, not to be a great leader lamang. Walang masama po sa lahat ng yun, pero kung meron mang higit na dapat tayo na inaabot sa hinaharap na paglilingkod natin ay maging katulad ni Kristo. At alam natin papaano maging katulad ni Kristo, hindi ka na dapat namumuhay sa mga bagay na alam mong hindi para sa Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, Kristiyano ka ba talaga? Keeping the fire burning, which the Holy Spirit cause us to grow and mature. Why we can keep the fire as to grow and mature? Bakit nga ba? Bakit hindi natin kayang panatilihin ang apoy para tayo ay lumago, okay? Or lumalim. Okay? Kasi growing literal and spiritual sense must already been witnessed. Dapat mo nakikita na sa atin. Observe in us, through us, that we have to maintain that so we can make others grow. Kailangan, amen, makita sa atin na mga bilang anak ng Diyos, amen, ang tunay na pag-aapoy. Ang tunay na Kristiyano. Amen? May bunga, sabi ko nga kanina, may bunga. Sabi mo nga sa katabi mo, may bunga. Amen? Kung meron ka pang talagang ugali na wagas, kapatid, ipanalangin mo maging ugaling wagiyan. The more na hindi mo pa napagtatagumpayan, the more na ipanalangin mo at iluhod mo sa Panginoon hanggang sa dumating ang araw, hindi ka na katulad ng dati na magagalitin, matampuhin, matitisurin. Amen? Hindi ka na katulad ng dati pag nasaktan ka, di bahala na, hindi ako a-attend. Wala akong pakialam sa kanila. Kapatid, tandaan mo, hindi ang church ang nawawalan. Hindi si pastor ang nawawalan. Maging yung kinatitisoran mo, hindi siya ang nawawalan. Ikaw ang nawawalan. Kasi bakit? Sinubok ka ng Diyos eh. Dahil alam niya na sa pagsubok na yon, matatag ka na sana. Kung alam mo lang kung papaanong bumalik sa salita ng Diyos, papaanong bumalik sa pananalangin, papaanong bumalik, papaano muli na mag-apoy, hindi ka sana magdidesisyon sa buhay mo na imbis palapit, ipalayo. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mag-apoy tayo. Pero ang problema ng maraming Kristiyano, the more na tumatagal, amen, the more na nagiging hayahay. Amen? Lalo kapag may kalagayan na, ay okay na ako dyan, graduate na ako sa mga ganyan-ganyan, pwede na akong malate,
Pwede na akong, alam mo yon, okay na, hindi na ako maglilinis kasi napagdaanan ko na yan dati. Kahit nadadaanan mong marami, di ba? Hindi mo magawang gawin kasi napagdaanan ko na yan. Graduate na ako dyan. Kapatid, matakot ka pag sinabi mong graduate ka na. Kasi yung salitang graduate, dapat nasa langit ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat nasa langit ka na. 'Di ba? Buti sana kung sa langit ka. 'Di ba? 'Yun yung pinaka nakakatakot. Sabi ni Pastor Glenn, akala mo nandun ka pero wala pala. Yung inaakala mong wala doon, na hindi mo naman nakikita dito sa harapan, siya pala yung nandun. Wow! Kaya sabihin mo sa katabi mo, matakot tayo. Nagpapaalala ang Diyos. Amen? Alam niyo po, nung narinig ko ito, naalala ko, nasa online lang ako sa Hong Kong, pero nagrema sa akin ng gusto. Natakot ako eh. Nagpaalala ang Diyos sa akin na hindi pala porket matagal ka, naglilingkod ka, okay na. Kailangan pag sumikapan mo pa rin sa biyaya at tulong ng Diyos, huwag kang magbabago at manatili kang nag-aapoy sa Kanya. Amen? Pero alam niyo po, ang struggle ng marami ngayon, dalawang Kristiyano po kasi, di ba? Why Christian cannot grow? Amen? That leads to maturity and vice versa, maturity to growth, because there are two different aspects in the church right now that is going on. Isang karnal at isang spiritual. Again, I'm not judging you. Wala ako sa posisyon para husgahan ka, kundi ang Diyos ang higit na nakakaalam ng paglilingkod na meron ka. Either sa loob ng iglesia or sa labas ng iglesia. Amen? Kaya maraming mga Kristiyano hindi kaya na manatiling nag-aapoy hanggang huli kasi nakalimutan na akala niya yung ginagawa niya okay pa, pero kapatid, namumuhay na pala siya sa karnal na pagiging isang Kristiyano. At sabi diyan, carnal in Greek word, sabi doon, sarkikos, meaning fleshly. Sabihin mo nga sa kapatid mo, sa katabi mo, kapatid. Dapat, the more na tumatagal ka, the more na hindi ka nagiging makalaman. Pero nakakapagtaka ngayon, maraming Kristiyano, the more na tumatagal, the more na nag-i-enjoy sa laman. Ano pong sinasabing laman? Hindi lang po yan patungkol sa mga bagay na sexual or anything, but anything na hindi patungkol sa Diyos. Amen? Alam mo yung bagay na, alam mong hindi ka naman mag-aapoy dyan, pero pinagpupuyatan mong mag-Netflix, magdamag. Alam mo na hindi ka naman mapupuspos dyan, pero pinipilit mo na ipasok yung sarili mo sa mga bagay na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi isang bagay lang naman na matindi na makakawala ng apoy natin is yung kasalanan eh. Walang kasalanan na makakapagpalapit at nakakapagpapuspos sa atin. Amen? So ngayon, dahil dito, can a Christian can be carnal? Pwede po ba, Pastora, na kahit Kristiyano na ako, maging carnal pa rin ako? Opo. Pwede po. Pero ako naniniwala, kapag tunay ka na Kristiyano, na meron talagang Espiritu ng Diyos na talagang inaasam mo lagi-lagi, maiiwasan mo, matatanggihan mo, malalayuan mo. Amen? Naintindihan po ba natin? So, I hope and I pray that tonight is a night that God will remind us fully na ang paglilingkod po natin sa panahon ngayon ay hindi na po paglalaro. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka nagja-jack and poy dito. Kapatid, merong buhay na walang hanggan na nasa impyerno at may buhay na walang hanggan na kasama si Kristo. Ngayon ang tanong, pag nag-rapture ba, kasama ka ba talaga? Napanood nyo ba ang video na mga nakikita ngayon sa YouTube na nasa loob ng church pero ang daming hindi nakasama? Daming umiiyak.
Tapos biglang magsisisi, Lord, aatin na talaga ako, hindi ko naunahin yung overtime. Hindi ko naunahin, Panginoon. Yung boyfriend ko na nagtampo sa akin, pinagpalit ko, Panginoon, makipagkita sa kanya kahit midweek. Hallelujah. Huwag po kayo masaktan, ha? Okay? Kasi babalik lang po namin kayo sa JTG po, hindi po lumalabas ang mga tumatag na Kristiyanong pastor dito, mga manggagawa na hindi duguan. Amen? Kung gusto mo na mga nakakakiliti lang sa tenga mo, ay, tingnan natin kung hanggang saan ka lang. Baka bukas pagkatapos nito wala ka na rito. Pero kung matatanggap mo ang salita ng Diyos ngayong gabi, hindi dahil sa ako'y nagsasalita dito, dahil sadyang matapang ako, kundi dahil ang Panginoon, kapatid, pagpapala sa'yo. Maniwala ka, pagpapala sa'yo. Makikita mo, akala mo hanggang ganyan ka lang, pero mauungusan mo ang marami. Bakit? Kasi ikaw ay nabubuhay sa spiritual na bagay. Marami ngayon naglalaro sa loob ng church. Akala nila ang church playground. Pumupunta sa church, nakalimutan ng manalangin. Ang values ng church na ito, as you come inside the church, whether practice or anything, pray first. Pero ang ginagawa mo, nakikipaglampungan ka. Diba? Anong ginagawa mo? Tinatabihan mo yung crush mo. Anong ginagawa mo? Tinatabihan mo yung gusto mong ligawan. Tinatabihan mo yung gusto mong mautangan. Tinatabihan mo yung meron kang mahihita. Kaya pag sinubok ka ng Panginoon na pinahintulot niya, wala na, bagsak ka kaagad. Kaya kapatid, before anything else, para meron kang pag-apoy sa Diyos, pagdating mo pa lang sa church, mag-pray ka, sabi mo sa katabi mo, mag-pray ka muna. Ipikit mo kaagad ang mga mata mo at hingin mo sa Diyos para pagmulat mo at nakita mo yung taong nakakatisod sa'yo, pag-ibig ang mararamdaman mo. Amen? Makikita mo, wow, I love you with the love of the Lord. Hindi yung iiwasan mo siya. Bakit? Kasi namumuhay ka na sa pagiging karnal. Kasi yun yung mga karnal eh. At totoong Kristiyanong puspos, pag kinorek yan, hindi magre-rebelde yan. Kundi ang pagtanggap niyan, pag-ibig, pagtuturo. Unang-una, wala kang karapatang magalit. Bakit? Kasi hindi ka pagagalitan o hindi ka pagsasabihan kung tama ang ginawa mo. Sira ba ang tuktok ng leader at pastor mo? At bago ka magtampot, magalit, honestly, suriin mo muna yung sarili mo. Kung bakit ka pinagsasabihan ng ganyan. Mga young people, bakit sinasabihan kayo, wag muna kayong manligaw, wag muna kayong magbo-boyfriend, mag-girlfriend. Hindi mo ba nakitang magulang mo, grabe yung paghihirap sa pagtatrabaho? Hirap na para pagtapusin ka ng pag-aaral, tapos magdadagdag ka pa manghihingi pang date mo? Pangbigay mo ng tsokolate? Ang lakas mo mang libre sa nililigawan mo, pero hindi mo nakita yung nanay mo, pagod na, halos mamatay-matay na. Yung tatay mo. Bakit? Kasi karnal. Pumupunta sa church, hindi talaga pumupunta dahil kay Kristo. Pumupunta lang para magpa-gwapo. Amen? Magpaganda. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ang tamaan, magbago. Okay? Mahal ko po kayo at ako po'y nagsasalita sa gabing ito. Amen? Na sinasabi lamang ng ating Panginoon. Ako po'y mananagot din sa Diyos sa mga sinasabi ko. Dahil ang salita po ng Panginoon hindi lamang sa inyo, kundi laging sinasabi, a word of the Lord is like a two-edged sword. Para ito isang tibak na kapag tumama sa inyo, lalo higit sa nangangaral. Amen? Kaya wag mo nang tingnan yung nasa harapan mo, tingnan mo na lang yung sarili mo, kapatid. Amen. Wag mo na sabihin, ang galing magsabi ni sister, ni brother, ni tatay, ni nanay. Kala mo naman talaga, yan ang karnal. Hindi marunong tumanggap. Pero yung taong puspos, wow, praise the Lord. Hallelujah! Lord, salamat! Dahil may pagkakataon pa akong magbago. Lord, salamat! Dahil aayusin mo pa ako. Lord, salamat! Dahil mananatili akong tapat, Panginoon, dahil sa mga salitang yan. Hindi ako matitisod. Kundi, Lord God, mag-aapoy ako at dadatnan mo akong naglilingkod sa'yo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka. Hallelujah! Kaya wag po natin gawing playground ng church.
Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong gawing playground ang church. Amen. Na para akala mo may siso dito. Akala mo may duyan dito at inihele ka pag word of God. 'Di ba? Gusto mong matulog kasi nakatapat ka pa sa aircon. Kapatid, asamin mo kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, may tumusok dyan sa puso mo at lalo git sa espiritu mo. Pag lumabas ka dito nang wala lang, ay kapatid, maniwala ka, namumuhay ka na sa karnalidad. Sayang. Pinalaya ka na sana ng Diyos, pero lalo kang nalugmok. Pinagpapala ka na sana ng Diyos, pero lalo kang maghihirap. Bakit hindi mo tinanggap ng buong buo ang salita ng Panginoon at sinasabi mo, okay naman ako, matagal na akong Kristiyano, alam ko na yung sinasabi dyan na nasa harapan. O di palit tayo. Ikaw dito, ako dyan. Amen? Pero again, kapatid, pinapaalala ko lang salita ng Diyos. Kasi alam nyo po, sabi ko nga Lord, the more na tumatagal ako sa paglilingkod, the more na nawa, Panginoon, manatili akong maging tapat sa iyo. Kung may pagkukulang man, kung may pagkakasala man, pero Lord, nawa, mas manaig yung takot sa Diyos. Kesa marami ngayon, honestly po, mas takot sa tao. Sa totoo lang, nakakalungkot. Ang dami tao ngayon, man pleaser. Ang daming tao ngayon, hindi talaga totoong takot sa Diyos. Takot kay Pastora Ronnie. Kasi mapapagalitan. Hindi na ako magbabanggit ng ibang leader. Ako na lang. 'Di ba? Yun ang hinahabol. Kaya hindi mo talaga mahahabol yun, kapatid. At hindi ka rin makakalaya. Kasi ang pagkatakot mo, hindi buhat sa Diyos. Kasi kapag takot ka talaga sa Diyos, yung karunungan magmumula, bababa sa'yo at magagawa mo yung tama. Pero kapag sa tao ka lang natakot, maniwala ka, lugi ka dyan. Mapapagod ka lang. At pag nakita mo pa na merong hindi maganda dyan, nako, pupuntos ka pa. 1, check. 2, check. 3, check. Para kang judge eh. 'Di ba? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Young people, kapwa ko manggagawa, bawat isa nandito, huwag tayong masanay sa isang bagay na mali na maging normal na lang sa atin. Marami pong sanay na lang sa isang mali. Ang goal natin bilang isang Kristiyano, dapat mula sa tama. Hindi, wala sa option mo yung mali. Pag Kristiyano ka, na alam mong salita ng Diyos, dapat nandun ka sa tama, nandun ka sa mas tama, at nandun ka pa sa mas pinakatama. Marami dito, kaya nga kung meron mga may relasyon dito, di ba? Maniwala kayo, magpakasal na kayo. Opo. Kasi bakit? Hindi ninyo alam kung anong kayang gawin ng demonyo para sirain ang paglilingkod at pagkatawag nyo sa Diyos. Marami po ngayon ang mga naglalaro sa kasalanan. Marami po ngayon ang mga talagang karnal na Kristiyano. Sabi ng Romans 8:6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay na kapayapaan. Buhay at kapayapaan. Kasi kapatid, maniwala ka, ang paghilig sa laman, ano po yun? Yung, alam mo yun, nasa loob ka ng church pero puno ka ng galit, puno ka ng sama ng loob, puno ka ng pagtatampo, puno ka ng pag-iisip na mali, na yung tithes kaya saan napupunta, baka ginogrocery na ni Ate Carissa. Parang ganda ng cellphone, ang cellphone ni Ate Carissa, upgrade naman ah. Ang ganda ng bracelet niya. Ang ganda ng damit ni Pastor Benerson, nung nag-song lead siya, mukhang offering ko yun ah. Diba? Yun yung pag makalaman ka, lahat ng mali, makikita mo. Doon ka kasi bubulagi ng dyablo. Gusto niya maging karnal ka, hindi pa espiritual. Pero kapatid, ginigising tayo ng Diyos ngayon. Pero paano kang magigising ng Diyos ngayon kung tulog ka? Hindi mo makikita ang gustong ipakita ng Diyos sa'yo kasi nakapikit ka. Kaya mga Kristiyano, huwag kayong pipikit-pikit, huwag kayong tutulog-tulog. Gumising ang mga espiritu natin.
Sa TV, dilat ang mata mo. Sa Netflix, talagang, lalo pag NBA, sa mga lalaki dyan, pasensya na po kahit umaga yan, talagang gigising yan. Pero kapag prayer, hallelujah, pagkaupo pa lang, nakatulog na. Wow! Ayos! Amen? Alam niyo po, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Hindi mo namamalayan, lumalayo ka na sa presensya ng Diyos. At di mo namamalayan, yung iba puspos na, pero ikaw walang-wala na. Kaya no wonder why, pag dumating ang Panginoon, amen, hindi ka makakasama. Bakit? Kasi walang oil, walang anointing, walang fire. Amen? Kasi kung may fire ka, hindi ka tutulog-tulog, gising ka. 'Di ba? Hindi dahil sa nagdroga ka. Kundi talagang sadyang puspos ka at excited ka na makatagpo ang ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay madagit at ikaw ay makasama niya doon. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, let us all be excited. Amen. Let us all be excited. Hallelujah. If you are a true Christian, you will not remain carnal for a lifetime. Pag totoong Kristiyano ka talaga, alam ko hindi maiwasan bilang naglilingkod sa Panginoon na minsan talagang sadyang manlalamig ka, manghihina ka. Pero kapatid, kapag totoo si Kristo na naranasan mo, naku, hihilahin ka ng Diyos talaga mismo eh. Pero ikaw lang may problema, makulit ka. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw lang may problema. Sinasabihan ka ng nanay mo, mag-aral ka mag-aral ka. Pero ikaw anong ginagawa mo? Kating ng kating, laro ng laro, ligaw ng ligaw. Kaya imbes sana na 4 na taon lang or 6 na taon lang ang high school, ginawa mong 10 taon. Na ginagawa mong masteral. 'Di ba? ABCD. 'Di ba? Yung ano mo. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, ayusin natin. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan sa huling panahong ito, mag-apoy tayo sa Kanya. Papaanong mag-apoy? Huwag mong mahalin yung mga bagay na makamundo. Huwag mong mahalin yung mga bagay na hindi nakakapagpalapit sa iyo sa Panginoong Hesukristo. Alam mo naman na ang Diyos patas siya eh. Sabi niya, God is a God of time. God is a God of time. Kaya pansinin niyo ang mga gawain natin o mga bagay na nakakapagpalapit sa Panginoon na ginagawa natin sa church. Hindi naman umaapekto sa trabaho, pag-aaral niyo dahil gabi. Pero nung gagawin mo, tatanggap ka pa rin ng sideline, tatanggap ka pa rin ng overtime, tatanggap ka pa rin ng mga bagay na alam mo naman na hindi nakakapagpalapit sa Kanya kundi nakakapagpalayo. Amen? Kaya sa mga panahong ito, kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, mag-apoy tayo. Amen. Iwaksin natin ang anumang mga gawa ng kaaway, anumang mga kasalanan. Kasi every time we sin, we are acting carnally. Every time na magkakasala ka, kapatid, every time na tayo ay makakasakit ng Espiritu ng Diyos, amen, nabubuhay tayo sa mga bagay na hindi nakakapagpa-apoy sa atin. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging karnal. Ano yung karnal? Sabi natin kanina yung mga fleshly desire. Yung nangangarap ka ng mga bagay na wala doon yung layunin ni Kristo. Yung nangangarap ka ng mga bagay na alam mo yon, taliwas na sa kalooban ng ating Panginoon. Yung trabaho ka ng trabaho, nakalimutan mo na may pamilya ka, nakalimutan mo na dapat naglilingkod ka pa sa Diyos. 'Di ba? Yung iba naman aral ng aral, nakalimutan naman, 'di ba? Yung ibang bagay pa na dapat ginagawa sa Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, maging spiritual tayo. Maraming inaabuso na ang bagay na ito. At ang sabi ng Galatians 5:19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, paglalasing,
kalayawan at iba pang katulad neto, muli ko kayong binabalaan, ang sabi ni Pablo, ang sabi ng ating Panginoon, na gumawa na ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kapatid, huwag natin sayangin na Kristiyano lang tayo sa pangalan, Christian. Kahit Christian pa, literal ang pangalan mo, pero hindi naman nakikita ang buhay ng pagiging isang Kristiyano sa'yo, wala rin at sayang din. Kaya wag natin ipahintulot yung mga salitang ito. Basahin natin ang pagbubulay-bulayan sa ating pag-uwi mamaya, ang Galatians 5:19. Bakit? Kasi ito yung mga bagay na hindi dapat ginagawa sa ating Panginoon. Ito yung mga bagay na nakakapaglayo sa pagiging maapoy sa Kanya. Amen? At sabi pa dyan ng Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kapatid, merong Kristo na nakaabang sa'yo. Amen? Na nagaantay lang na magpakumbaba tayo. Sabi ko nga kanina sa mga nanay sige na, wag ka nang umamin sa katabi mo. Wag ka nang umamin sa kung kanino man. Pero nakaharap ka na kay Lord, magsisinungaling ka pa ba? Yun na lang ang pag-asa mo para maligtas ka sa kalagayan mo. Hindi mo pa ba aaminin? Marami pong may mga ganun pa. Hindi nagiging totoo sa Panginoon, kaya hindi nararanasan ng tunay na kalayaan. Ngayon, punta tayo sa, patapos na po ako, maturity that leads to growth. Amen? This is what we need to do in this time as a believer. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat, ito yung gawin natin. Ito yung mission natin. Pulling others from the death. Hindi po sinasabi lang na physical, kundi higit sa lahat, spiritual death. Pag alam mo, yamang tayo mga manggagawa, mga brothers keeper tayo and sisters keeper. Pag alam mo ng kapatid mo ay may ginagawa na hindi naaayon, amen, sa salita ng Panginoon, kapatid, huwag kang matakot na magpaalala. Huwag kang matakot na magsabi sa kanya ng totoo. Hindi para saktan siya or ipahiya siya or i-judge siya, kundi para makalaya siya. Sa tulong ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang banal na Espiritu at sa pamamagitan mo, amen, ay mapaalalahanan natin ang bawat isa. Ang sabi dyan sa Jude 1:23, save others by snatching them from the fire. To others, show mercy, mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, snatch them. Ibig sabihin, by hook or by crook, kailangan talagang, alam mo yon. Kaya sabi naman ni sabi ng salita ng Diyos, kanino yon? Kay Ezekiel, kapag sinabi mo na sa kanya ang totoo, sinabi mo na sa kanya yung mga nagawa niyang mali at hindi niya sinunod, hindi mo na pananagutan yon. Pero kapag alam mo, narinig mo, nakita mo lalo at na talagang meron kang sabihin mo sa kanya. At dahil doon, sumunod man siya o hindi, okay na. Amen? Bahala na ang Panginoon sa kanya at bahala na siya kay Lord. Amen? At sabi pa dyan sa Galatians 6:1-2, I, brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. Amen? So, papaano ka makakapag-restore? Papaano ka makakapagtulong sa kapatid mo kung hindi ka nag-aapoy sa kanya? 'Di ba? Papaano ka makakapagpalakas sa iba ikaw mismo mahina ka? Amen? Sabi niyan, but watch yourself or you also may be tempted. Carry each other's burden and in this way, you will fulfill the law of Christ. Alam niyo po, as I end this, paalala ko lang po sa bawat isa, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Unang-una, may Panginoong Jesucristo, may iglesia, may pastor, may leader na laging nandiyan para pwedeng mong makausap nang sa ganon, ikaw ay hindi pumapunta doon sa pagkalugmok or sa pagkahina or sa walang apoy, kundi ikaw ay lalong magsusumiklab. Amen? Kasi bakit? May binigay ang Diyos kaso minsan, ayaw natin gawin. Bakit? Kasi nga, dahil sa, alam din naman natin, kasalanan.
Pero alam niyo po ba na wala nang solusyon sa kasalanang iba, kundi lalong paglapit sa Diyos. Para manumbalik yung apoy mo, para hanggang wakas ay datnan ka ng Panginoon na ikaw ay maliligtas. Amen? Pwede po ba nating palakpakan si Lord? So I'll challenge everyone who are here tonight, magpakaapoy tayo lagi-lagi. Wag ka nang magnasa diyan sa mga bagay na makamundo dahil alam mo naman na wala yang na idudulot sa iyo na maganda eh. Kundi porbahan mo pag may ka-fellowship ka lagi, kapag lagi kang dumadalo ng gawain, lagi ka nananalangin, hindi po masama na minsan mag-aliw-aliw, pero hindi yun nung lumalamang. Kundi ang mas malamang yung mga bagay na espiritual sa buhay natin. At maniwala kayo, sa panahong ito, ang labanan po, kapuspusan. Pag hindi kapuspos, maniwala ka kapatid, ang dali mong manakaw, ang dali mong madaya, ang dali mong mahulog sa kasalanan. Kaya young people, mga nanay natin dito, mga tatay, pag hindi kapuspos, madali kang magkaroon ng sama ng loob. Madali ka magtanim ng mga bagay na hindi naman talaga totoo, pero nilalagay lang ng kaaway sa'yo. Bakit? Kasi ang gusto niya, ang plano niya ay masira ka sa paglilingkod at sa panawagan mo. So I challenge everyone tonight, let our fire be burning. Amen? Pwede ba na tayong tumayo sa gabing ito at hayaan natin na kausapin natin ang Diyos? Kapatid, ako naniniwala sa gabing ito, merong ginagawa ang kaaway sa bawat buhay ng bawat isa. Pero wag mong kakalimutan na merong mas higit na ginagawa ang Diyos. Kaya kapatid, makikooperate ka.